Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin aabot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ang mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa, maging ng kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Sa ngalan ni Angelica Cosme, ito po si Mili Borja. At ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang The Better News ngayong araw, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaugnay na ahensya na siguraduhin ang stable na supply ng kuryente, tubig, internet at serbisyong pangkalusugan sa mga paaralan sa buong bansa. Inatas ng Pangulo na agarang tugunan ang mga programang kaugnay ng supply at palawakin ng internet coverage, gayon din ang pagtitiyak ng mga handang health facilities para sa mga mag-aaral. Narito ang aking report. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaugnay na ahensya na siguraduhin ang stable na supply ng kuryente, tubig, internet at serbisyong pangkalusugan sa mga paaralan sa buong bansa kasabay ng pagbubukas ng klase noong Hunyo. Mahigpit na direktiba ng Pangulo sa mga kalihim ng gabinete ang agarang pagtungon sa mga problemang kaugnay ng electricity at water supply sa mga eskwelahan. Inatasan din ni PBBM ang Department of Information and Communications Technology na palawakin ang internet coverage sa lahat ng paaralan. Kasabay nito, pinatitiyak ni Marcos sa Department of Health na may nakahandang health facilities para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng agarang tulong medikal habang nasa loob ng paaralan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula na ang pilot implementation ng bagong senior high school curriculum sa mahigit 800 paaralan sa buong bansa, kasabay ng pagbubukas ng school year 2025 to 2026. Mula sa 15 subjects, ginawa na lamang 5 ang mga asignatura na ituturo sa mas mahabang semestre. Para sa detalye, ihatid yan ni Rose Babiera. Umarangkada na ang pilot implementation ng binagong curriculum para sa senior high school sa higit 800 paaralan sa buong bansa, kasabay ng pagbubukas ng school year 2025 to 2026. Sa ilalim ng panibagong curriculum, mula sa dating 15 subject ay ginawa na lamang itong 5 na ituturo sa loob ng 2 semestre, mas mahaba kumpara sa dating 1 semestre lamang. Layo ng reforma na mapalalim ang pag-unawa at pagpapanatili ng kaalaman at mapagaan ang mga gawaing pang-akademiko ng mga mag-aaral. Kabilang sa 5 pangunahing asignatura ang effective communication, life and career skills, general mathematics, general science at pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinitignan ngayon ng Department of Education o DepEd na gayahin ang modelo ng scholarship system ng Taguig City para implementa sa iba pang mga lokal na pamahalaan. Narito ang report ni Rovic Manuel. Pinag-aaralan na ng Department of Education o DepEd ang posibilidad na ipatupad sa iba pang lugar ang Learner Certificate Scholarship Program ng Taguig City bilang solusyon sa siksikan sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, magandang modelo ang TLC Scholarship ng Taguig kung saan binibigyan ng voucher ang mga batang hindi na ma-accommodate sa public schools upang makapag-aral sa malapit na pribadong paaralan. Bukod sa tuition at miscellaneous fees, may 10,000 pesos din na allowance ang bawat benepisyaryo ng programa. Inihayag ni Angara na nais nilang dalhin ang parehong modelo sa mga lalawigan gaya ng Cavite at Laguna na kapwa may mataas na bilang ng mga mag-aaral sa public schools. Sa ngayon, mayroong 61 partner private schools na ang programa sa ilalim ng pamahalang lungsod ng Taguig. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa paggunita ng Prostate Cancer Awareness Month, nanawagan ng PhilHealth sa mga kalalakihan na magpatingin para sa prostate cancer screening. Kasabay niyan, tiniyak nito ang pagbigay ng 100,000 pisong Z-Benefit Package para sa gamutan ng low to intermediate risk na kaso ng naturang sakit. Tutukan ang mga detalye sa report na ito. Sa pagdiriwang ng Prostate Cancer Awareness Month, hinikayat ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mga lalaki na magpakonsulta para sa prostate cancer screening. Ayon sa PhilHealth, may nakalaang Z-Benefit Package na nagkakahalaga ng 100,000 pesos para sa gamutan ng low to intermediate risk ng prostate cancer. Maaring makakuha ng benepisyong ito ang mga lalaking nasa 70 years old o pababa sa mga PhilHealth accredited na ospital at health facilities. Gayunman, dapat muna silang makipag-ugnayan sa Z-Benefit Coordinators ng piniling ospital para sa pre-authorization bago sumailalim sa operasyon. Layunin ng Prostate Cancer Awareness Month na paigtingin ang kaalaman tungkol sa sakit, mga risk factor nito at mga kahalagahan ng maagang deteksyon. Batay sa Department of Health, ang prostate cancer ang ikalima sa pinakakaraniwang cancer sa Pilipinas at ikatlo sa mga lalaki kasunod ng lung at colorectal cancers. Tinatayang 19 sa bawat 100,000 lalaki sa bansa ang may prostate cancer na nagpapaigsi ng kanilang 6 na taon sa buhay kumpara sa mga babae. Ayon sa mga eksperto, bagaman hindi tiyak ang sanhi ng sakit, ang katandaan, labis na timbang, lahi at family history ay nagpapataas ng peligro sa mga lalaki. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling kinilala ang Pilipinas bilang rising Muslim-friendly destination sa buong mundo, ayon sa Global Muslim Travel Index 2025. Ngayong taon ay nakasungkit ito ng 8 pwesto mula sa 12 ranggo noong nakaraang taon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni James Galange. Muling umangat sa lista ng rising Muslim-friendly destinations ang Pilipinas base sa inilabas sa Global Muslim Travel Index o GMTI 2025 ng Mastercard at Crescent Rating, kung saan nasa 10 pwesto ng bansa mula sa 12 ranggo nito noong nakaraang taon. Nakatanggap ang Pilipinas ng overall score na 53, mas mataas na 6 na puntos mula sa 47 GMTI noong 2024. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang pagkilalang ito ay patunay sa matibay na paninindigan ng Pilipinas na ipakilala ang bansa bilang isang halal at Muslim-friendly na destinasyon. Bahagi rin anya ito sa dedikasyong gawing inklusibo at bukas sa iba't ibang lahi at pananampalataya. Dagdag pa ritong naitalang higit 176 million Muslim arrivals noong 2024 kung saan tumaas ng 25% kumpara sa naging bilang ng mga turistang Muslim noong 2023. Inaasahan namang dadami pa ang bilang nito hanggang 245 million Muslim arrivals pagsapit ng 2030 at maaaring tumaas pa ang magiging travel spending sa bansa na papalo naman sa $230 billion. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy lang sa Pasig City. Aprobado na sa Pasig ang Site Development Plan para sa nakatakdang pagpapatayo ng Nagpayong Civic Complex sa higit 2 hektaryang lupain ng local government. Ayon sa LGU, bibigyang prioridad dito ang pagpapatayo ng isang mini hospital at school building. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Inaprubahan na sa Pasig City ang Site Development Plan ng itatayong Nagpayong Civic Complex na may lawak na 2.6 hektaryang pagmamay-ari ng lokal na pamahalaan. Base sa anunsyo ni Pasig City Mayor Vico Soto, na bagya ito natagalan dahil sa ilang issue ng lupa at right of way at dahil na rin sa ilang sindikatong umano na naniningil sa membership at rights. Sa kabila nito ay aprobado na at mayroon ng permit to construct ang pagpapatay ng Nagpayong Primary Care Center matapos ang soil testing na isang infirmary na may 16 beds. Isa pang itatayo sa naturang complex ang isang 12-story school building na uunahin ng gawin bukod sa plano pa itong dagdagan ng isa pa. Ayon kay Soto, uunahin ng 2 proyekto kasama isang police substation pero asahan na susubukan nitong ipasimula na rin ang pagpapatayo ng iba pang gusali tulad ng school compound na may 4 na gusali. Kasama rin dito ang fire substation, public garden area na maaaring gawing evacuation area, multipurpose hall at extension ng bahay kanlungan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang pagpapatunay ng malasakit sa mga senior, ipinatubad ng Luzon na Makati ang dagdag na 1,000 pisong cash incentives na kanilang ipamamahagi na magsisimula na sa buwan ng Hulyo. Ang mga detalye sa balitang yan ay ihatid sa atin ni Rovic Manuel.
Good news para sa mga senior citizen sa Makati City. Simula kasi sa susunod na buwan o Hulyo, magkakaroon na ng dagdag na 1,000 piso ang cash incentives ng mga senior sa nasabing lungsod. Ito ay matapos na pirmahan ni Makati City Mayor Abby Binay ang isang ordinansa na nagtatakda ng bagong halaga sa taunang cash assistance sa mga senior citizen. Ibig sabihin ng mga active member ng Blue Card Program at senior na Makatizen card holder ay makakakuha na ng 4,000 pesos para sa mga edad 60 to 69 years old. 5,000 piso naman para sa mga 70 to 79 years old, 6,000 pesos sa mga 80 to 89 years old, 11,000 naman para sa mga edad 90 hanggang 99 years old, habang 12,000 pesos para sa mga 101 years old and above. Upang matanggap ang naturang cash gift, ay kailangan na rehistradong botante at residente ng lungsod sa loob ng 2 taon ang senior bukod pa sa pagkakaroon ng Blue Card o Makatizen Card. Pero paglilinaw ni Binay, ang mga nasa 90 years old pataas hanggang higit sa 100 years old na mga residente ay matatanggap lamang ang kanilang incentive kung sila ay mahigit 5 taon ng Blue Card holder. Kung hindi, ang matatanggap lamang nila ay 6,000 pesos incentives. Ayon sa alkalde, layo ng dagdag insentibo na ito na tulungan ng mga nakatatanda sa kanilang mga gastusin at sa harap ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung naghahanap ka ng paraan para mas ma-enjoy ang inyong Fitspiration journey, baka ito na ang kakaibang twist na hinahanap mo. Sa tulong kasi ng isang makabagong exercise equipment, nakapagpapawis ka na, nakapagtinikling ka pa. Silipin ang kakaibang hybrid fitness workout tool na yan sa Good Vibes Report ni Arnold Herrera. Now, it will automatically close and open, and the object is to just step to it and get your feet out of the way before it closes. Using the tinkling dance or movements, you can get a good workout exercise out of this. Nakapagpapawis ka na, nakapagtinikling ka pa. Yan ang kakaibang pakulo ng isang makabagong exercise tool na Tinexercise ng kababayan nating si Demeven Quirino, founder ng lifestyle brand na Pinoy Rising at kasalukuyang nakateras sa Amerika. Ang Tinexercise ay isang moderno at ligtas na workout device na nagsisimulate ng paggalaw ng bamboo poles katulad ng sa tradisyonal na sayaw na tinikling. Sa halip na bamboo, ang Tinexercise ay ginagamitan ng stick movement na may automated timing. Ibinibida rin ito ang adjustable levels, depende sa intensity na gusto ng gagamit ito. Kwento ni Quirino, dumating ang bright idea ng hybrid tool na ito nang makaramdam ito ng pagod at hingal habang nagsasayaw ng tinikling, na para bang siya ay nag-exercise na rin. Suportado rin ito ng isang pag-aaral noong 2019 na nagsasabing may health benefit ang tinikling bilang isang exercise routine. Makatutulong nga niya ito para gawing mas masaya ang Fitspiration journey ng mga kababayan natin habang pinapalaganap ang makulay na kulturang Pilipino. Kasalukuyan itong nasa development at prototype testing stage. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa mundo ng palakasan. Matagumpay na nakuha ni Nonito the Filipino Flash Donaire ang WBA Interim Bantamweight title matapos ang halos 2 taong pagpapahinga sa boxing ring. Tinalo ng Filipino boxer ang pambato ng Chile via technical decision. Para sa Balitang Sports, tutukan sa report na ito. Matagumpay ang pagbabalik ni Nonito the Filipino Flash Donaire sa ring matapos ang halos 2 taong pagkakawala matapos talunin si Andres Campos ng Chile via technical decision para masungkit ang WBA Interim Bantamweight title sa Buenos Aires, Argentina. Itinigil ang laban sa round 9 matapos ang aksidenteng banggaan ng ulo na nagdulot ng pananakit ng kanang mata ni Donaire batay sa desisyon ng ringside doctor. Nakalamang si Donaire sa lahat ng 3 judges sa oras ng pagtigil ng laban, kaya nakuha nito ang panalo sa pamamagitan ng technical decision. Nabasag din ng panalong ito ang 2 sunod na pagkatalo ni Donaire. Magugulit ang bigo ito via technical knockout kay Naoya Inoue noong June 2022 at ang unanimous decision loss kay Alexandra Santiago noong July 2023. Taglay na ngayon ni Donaire ang 43 wins and 8 losses record, kasama ang 28 wins via knockout at ang WBA Interim Bantamweight belt.
Nakasalang na rin siya para sa tsansang makalaban ang mananalo sa July 30 title match sa pagitan ni Antonio Vargas at Daigo Higa sa Japan para sa full WBA Bantamweight title. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga balitang #PampaGoodVibes para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas, dala pa rin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa inyo. Para naman sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na kwentong hatid ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman huwag mo na itong ipagkait sa iba. #GoodVibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, sa ngalan ni Angelica Cosme, ito si Mili Borja. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.